Ngayong sinabi na ni PBA Commissioner Willie Marcial at ng Board of Governors na open sila sa pagdagdag ng mga ibang kumpanya dito sa PBA, hanggang 4 na bagong kumpanya daw ang gusto nilang idagdag. Ang concern naman ng mga tao ay baka yung mga kumpanyang sasali dyan ay baka maging katulad lang ng North Porter, Firma at Blackwater na wala namang balak manalo. So, kinakailangan yung sasali diyang kumpanya ay yung talagang merong, kumbaga, unang-una kailangan may pera, at pangalawa ay yung maganda ang reputasyon at hindi sisirain ito sa pagsali sa PBA. Nakita natin ang Converge, lumalaban talaga yan. So, sino ba ang mga kumpanya na pwedeng sumali? Well, ang una-una na babanggit lagi ng tao ay yung SM. Dahil obviously naman, alam natin kung bakit. Dahil, syempre, mga C ang may-ari niyan. Pero kung sila isa doon, meron pang 3 kumpanya na pwede. Ang isa dyan ay yung Ayala. Marami silang pwedeng produkto na ilagay dito sa PBA na hindi magiging competing products nung mga existing natin, katulad ng Ayala Land for example, na pwede nilang isama bilang PBA team, o kaya Ayala Corporation mismo. Tandaan natin, sila dati may-ari nitong Pure Foods Hot Dogs. O kaya ang isa pang pwedeng sumali bukod dyan sa Ayala at SM ay yung JG Summit Holdings na may hawak dito sa Rubino Corporation, sa Cebu Air, at meron din silang holdings dun pa sa iba't ibang mga korporasyon dito sa ating bansa. Ang isa pang pwede dyan, of course, ay itong tinatawag natin na Jollibee o kaya itong Metrobank. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit sila pwede dahil ang lalaking mga kumpanya niyan at marami sila na masasabi natin na kumbagay capital na pwedeng gamitin. Yung Wilcon Depot pwede rin dyan. Actually, meron na nga silang PBA 3-on-3 team. At itong Alliance Global Group, yung Lusitan Group, pwede, ang Pure Gold. Maraming mga kumpanya na pwedeng sumali dito. Isa pa yung Mega World. So, ibig sabihin, maraming pwede talaga sumali ngayon dito sa PBA. May mabigat na desisyon ngayon kailangan gawin ang management ng Barangay Ginebra dito kay Jeremiah Gray. Siyempre, ito ay matatawag natin na isa pang batang player at pwedeng makarecover yan sa isang ACL injury kahit dalawa pa. Si Kevin Alas nga, 2 ACL na gawa niya yung makarecover. Pero may pinakaiba kasi dahil itong si Kevin Alas, point guard yan kumbaga. Ang play niya usually nagdi-distribute ng bola, umi-score din. Pero itong si Jeremiah Gray kasi ay isang high flyer. Kumbaga athletic siya at baka maapektuhan yung athleticism niya dahil hindi lang ito ACL yung nangyari. ACL, MCL at PCL sabay-sabay. Marami daw torn ligaments at yan daw ang kailangan operahan ngayon. So, ang tanong, ito bang si Jeremiah Gray ay damaged goods na? Siyempre, hindi pwedeng i-trade ang player na injured katulad nito si Jeremiah Gray. Although, nakita natin na ginawa na yan ang Terra Firma noon. Nung tinrade nila ito si Jeremiah Gray habang meron pang injury, dahil dito sa Barangay Ginebra, kapalit ni Juan Gomez de Leaño at Brian Enriquez. Pero sa ngayon, hindi pa natin alam kung gagawin yan kung merong team na kukuha dito kay Jeremiah Gray in case pag-isipan ng Ginebra na i-trade ito. Dahil syempre, ang tagal ng recovery. In case makarecover nga ito si Jeremiah Gray at hindi siya i-trade ng Ginebra, ang tanong ano pa kaya ang magiging performance nito? Dahil halos ang tagal nang hindi nakapaglaro dahil sa injury. At ngayon, ganito na naman ang nangyari. Nagkakapaglaro nga siya, nakabalik after sa ACL, pero ito nagka-injury na naman. So, kailangan tignan din ng Ginebra yung future nila dahil sa ngayon, ang gusto ng Ginebra maging consistent sila through the years. At kaya nga nila kumuha ng mga batang players katulad ni Jeremiah Gray para nga hindi sila magkaproblema sa mga injuries. Pero ito na nga ang nangyari. So, matindi ang desisyon na kailangan gawin ng Ginebra at plano tungkol dito kay Gray. Totoo nga ba na itong management daw ng San Miguel ay parang hindi na masaya dito sa napakatagal na pagkuha ng import nitong si Coach George Gallant? Sa ngayon kasi ang San Miguel wala pa rin nakukuha, samantalang yung ibang teams ay paunti-unti nang nagkukuha na ng mga import. Ang Magnolia meron na, of course Ginebra meron na rin, at alam natin itong Converge Fiber Xers ay nakakuha na rin ng import. Kumbaga, dito sa SMC team, San Miguel na lang ngayon ang wala. At dahil sila ang flagship, medyo hindi yan maganda tignan. At given na ang San Miguel madalas nagkakaproblema pagdating dito sa kanilang mga imports. Alam na natin yung nangyari, of course, dati dito kay Ronaldo Balkman, itong kay Tyler Wilkerson, si Des Wells,
Ibig sabihin, mayat maya nagkakaroon sila ng issue sa mga imports nila, either hindi maganda performance or hindi nagkakasunduan dito sa mga teammates nila. Kaya ngayon, as much as possible, gusto sana ng management na makakuha ang San Miguel ng import ng maaga dahil alam natin mabilis ang takbo ng araw, baka maya-maya lang October 15 na, nandiyan na PBA. And ang gusto syempre ng San Miguel ay maaga sila makapag-practice dahil yung mga imports na maaga dumating at maaga nakikipag-practice to sa mga teammates nila, may advantage na sa chemistry. At yan ang magiging problema ng San Miguel Beer kapag late na sila kumuha ng import. Kaya doon sa ngayon, tumitingin sila sa iba't ibang mga candidates at ang tinitignan pa nila ay kung kukuha ng isang 6'5 o kaya ay yung matangkad na import na 6'9 kasi magdedepende rin yan doon sa magiging posisyon ito at kung saan siya babagay dito kay Junmar Fajardo. Natatandaan natin doon sa mga previous conferences, diyan na nagkakaproblema ang San Miguel Beer kapag yung import ay nagiging pareho ng laro dito kay Junmar katulad do si Ronald Roberts dati. Kaya tingnan natin kung ano magiging aksyon ni Coach George Gallet. Inanunsyo na po ni Poy Eram na siya ay magre-retiro dito sa Gilas, Pilipinas. Marami po ang nabigla dito dahil bata pa tong si Eram. Pero sinabi nga nung TNT noon na ito ay nagkaroon ng knee injury at baka matagal hindi makapaglaro sa katropa. At ngayon nagdesisyon na sa Gilas siya magre-retire at magfo-focus na lang dito sa PBA. Sa ngayon hindi pa natin masasabi kung anong magiging reaksyon ng Gilas dito pero marami nga nakapuna na itong current lineup ng Gilas natin ay kulang sa big men. At sayang sa talaga itong si Poy Eram dahil siya ay isang big man na may tira naman sa labas. Pero, kumbaga, desisyon na niya yon at gusto na niya mag-focus dito sa PBA at nakapag-tour of duty na rin siya sa Gilas, Pilipinas. Mabuti na lamang nandyan naman to sila AJ Edu, si Kai Soto at of course sila Junmar Fajardo at yung iba pa nating mga players. Sa ngayon dahil nag-retire si Eram, kailangan tumingin din tayo do sa future at maghanap ng iba pang big men na pwedeng ma-develop na ang style ng laro ay merong tira sa labas at magiging mobile. Dahil syempre ganyan ang laro dito sa international competition, kumbaga yung mga traditional centers ay hindi na yung nasa loob lamang. Kaya kailangan ngayon inside-outside na ang laro at yan ang kailangan nating paghandaan in the future. As it is, hindi naman kasama talaga si Eram dito sa ating lineup ngayon at mukhang okay naman ang performance natin kahit wala siya. Pero syempre, kinakailangan paghandaan natin in the future yung mga ganitong sitwasyon na yung mga players natin ay nagre-retiro na dahil kinakailangan as always yung long term ang programa natin para dito sa Gilas. Kumbaga, tignan natin yung China, Korea, kaya nagiging successful sila internationally dahil yung mga teams nila at yung mga programs nila ay dumadaan ng maraming taon. So dapat ganoon din ang approach natin sa Gilas, yung pang long term talaga para maging consistent sa international games. Shout out kay Ruben Dolor, Rihanna May, Raymond at Paul Michael Santiago, Edia Garcia, Steph Camancho, Algin Agulto, Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, Andrew Anyosa, Roman at Red Steven Agustin, Jonathan Iloso, Admond De Guzman, Noel Corpus, Girly Baduria, Princess Yumi Corpus, Chokoy San Pedro, Jason Mendoza, Enju, Tonel Santiago, Edwin Carmona Jr., John Mark Cantos, Joseph Pineda, John Patrick Abrea, Myron Almosa at Ballete family, Dionisio Mercado, Anthony Adon family, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Jordan at John Redim Malanta at Sid Maria, Joseph Pineda, Anthony Alon, si Michael D, Enrico at Presi Angsioco, JJ Sibum, Ronald Berbosidad, Kagawad Katsakino Dukusin, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at si Jonel Alagon at Celino Valles family.